Magandang araw sa ating mga kabayan mula Luzon, Visayas at Mindanao, at siyempre sa ating mga kabayang OFWs Migrants. Magandang araw mga kabayan. Nais ko lamang sa inyong ipakita yung bagong achievement na naman ng administrasyon, siyempre sa pangunguna pa rin ni President Bongbong Marcos Jr. mga kabayan, dahil personal din niya itong pinakita sa publiko, no? Ito yung achievement na naman, may pinaunlad na naman siya sa bahagi ng Pilipinas, at siyempre yung mga residente doon sobrang nagpapasalamat dahil nga sa gitna ng patuloy na pagbabatikos, sa gitna ng patuloy na paninira sa pag-aatake kay President Bongbong Marcos, no, sa gitna ng dahil nga sa pagbaba daw ng rating ng presidente, pero nakikita pa rin natin ang presidente, no, tuloy pa rin siya sa kanyang gawang serbisyo, no, tatak serbisyo publiko mga kabayan. Panoorin nyo po ito, yung achievement ng administrasyon ngayon, at kayo na rin po, no, mag-comment below kung nagustuhan nyo yung pinakita natin ngayon, dahil nga napakahalaga rin ito na malaman ng ating mga kabayan para hindi naman lahat na disinformation. Watch. Nagpapasalamat kami sa ating mahal na Pangulo na pabilis niya at na-mechanize natin ang mga farmers. Natutuwa akong makita ang sigla, ganda at patuloy na pag-unlad ng Miss Org. Pasok ko, napansin ko kaagad na malawak yung building, tsaka mas marami ng upuan. Maganda na po at tsaka maluwag. Komportable na po yung mga pasahero na papuntang Camiguin. Nasusolusyonan po yung masikip na PTB. May aircon na tapos dati wala pa. Mga kababayan, ito po ang diwa ng aming tinatawag na Build Better More. Gumagawa tayo ng mga infrastrukturong may puso sa ginhawa, seguridad at pag-angat ng ating mga kababayan. Nagpapasalamat kami sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos at saka sa ating government at saka sa DA sa pagbigay sa amin ng combine harvester, kasi ito ay malaking tulong sa mga farmer na para mapabilis ang kanilang pag-harvest ng kanilang mga output. Papasalamaton ako ni Direktor Apollo Pacamalan sa atong mahal nga Presidente, Pangulong Ferdinand Marcos, nga diin kini gitagaan ni higayon ay kining gihatag kanamo para nga mo-improve ang among pagpamuhi og baboy nga aron makahatag sad mi og trabaho sa among mga membro. So when the President pronounced that he will make coconut industry a local economic driver, we believe this is the solution of it. This will create impact to around 65,000 farm workers in the coconut plantations. Titiyakin natin lahat ng LGU, all of the 1,493 LGUs of the Philippines will receive at least one of these transport vehicles. The inauguration of VSR signaled the country's readiness to attract the world's largest technology companies and showcase our regional competitiveness in the digital space. So as we celebrate this event, let us remember, the bagong Pilipinas we aim to achieve is not just about rebuilding, it is about reimagining and transforming. A nation that embraces digital transformation is a nation that secures inclusive progress. So again mga kabayan, malinaw na nagtatrabaho ang ating gobyerno. Sa marami nagtatanong, ano daw ang ginawa ni President Bongbong Marcos? Wala daw sila nakikita mga achievement. Mga kabayan, sana po wag po tayong maging bulag-bulagan, wag po tayong maging panatiko sa mga politiko. Tingnan natin ang mga magagandang nagawa ng gobyerno. Hindi sa sobrang panatiko natin, ang inaabangan na lang natin negatibo, 'di ba? Wag naman po lahat tingnan natin ang negatibo, maglaan din naman tayo sa positibo. Kasi nga nakikita naman natin na gumagalaw ang gobyerno. Kasi yung iba nagsasabi wala daw achievement, wala daw nagawa si President Bongbong Marcos. Mga kabayan, malinaw na may achievement ang pamahalaan, no? Malinaw na nagtatrabaho ang iba-ibang departamento ng gobyerno
At siyempre, sabi nga natin, no, nakikita naman natin yung mga proyekto na kailangan lang natin suportahan, no. Kahit naman iba yung sinusuportahan yung politiko, pero dapat sa proyekto sana naman matuwa kayo dahil may mga bahagi sa Pilipinas is napapa-improve na, 'di ba? Hindi po lahat basta sabay-sabay at hindi naman po lahat priority kayo, 'di ba? Baka kasi nagtampo dahil wala sa inyong lugar, or either hindi ka nagbenepisyo ng mga kung ano mang merong sa gobyerno. Sana po maging masaya tayo at marunong tayo pumalakpak sa tagumpay ng iba. Maraming po salamat sa nag-like and share. Thank you so much. Comment below mga kabayan kung ano yung opinion nyo po rito. Thank you so much.